Mga bro, mukhang may interesting na bulong-bulungan sa US Congress, isang mambabatas doon ang nagsuggest na baka pumasok sa eksena ang F-16 Block 80. Yes, you heard it right. While wala pang solid confirmation, the mere mention of Block 80 raises a lot of eyebrows, lalo na't walang kahit anong opisyal na variant na ganito mula sa Lockheed Martin. Block 70 and 72 lang ang latest sa public records. So anong ibig sabihin nito? Kung tama ang basa natin, mga bro, parang gustong maglatag ng panibagong mid-tier solution ng US para i-replace yung mga luma nilang F-16C, D Block 30s, 40s, at 42s, imbes na umasa lang sa mamahaling F-35A Lightning II o maghintay pa sa futuristic F-47 na nasa drawing board pa lang. Ibig sabihin, practical mindset na ang umiiral, value for money, kumbaga. Tandaan natin na ganyan din ang ginawa nila sa F-15X Eagle II na pinalit sa mga lumang F-15C/D. Kung may X sa F-15, baka naman may Block 80 sa F-16 in the near future. Hindi na ito imposibleng senaryo, lalo't real talk, kahit US Air Force ay nagtitipid na rin sa development cost at maintenance overhead. At kung mangyari nga ito, mga bro, golden opportunity ito para sa Pilipinas. Bakit? Kasi kung magbubukas ng panibagong production line ang Lockheed Martin para dito, posibleng maging mas accessible to sa mga allies na may limited budget pero gustong high-performance platform. Guess what? Pasok tayo doon. Isipin nyo mga bro, isang mas modernized Viper variant na hindi kasing mahal ng F-35 pero may enhanced AVINEX, AESA radar, CF-TERS, at mas matagal na range. Tamang-tama para sa comprehensive archipelagic defense concept ng Pilipinas. We get the reach, the punch, and the affordability.